Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sinasabi ko sa inyo, mga nakikinig, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway. Gawan ninyo ng mabuti ang mga napopoot sa inyo. Pagpalain ninyo ang mga sumusumpa sa inyo. Idalangin ninyo ang mga umaapi sa inyo. Kapag sinampal ka sa isang pisngi, iharap mo ang kabila. Kapag inagaw ang iyong balabal, ibigay mo pati ang iyong baro. Bigyan mo ang bawat nanghihingi sa iyo. At kung may kumuha sa iyong ari-arian, ay huwag mo nang bawiin pa ang mga iyon. Gawin ninyo sa iba ang ibig ninyong gawin nila sa inyo. Kung ang iibigin lamang ninyo ay ang umiibig sa inyo, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Kahit ang mga makasalanan ay umiibig din sa mga umiibig sa kanila. At kung ang gagawan lamang ninyo ng mabuti ang gumagawa sa inyo ng mabuti, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Kahit ang mga makasalanan ay gumagawa rin nito. Kung ang pahihiramin lamang ninyo ay ang mga taong inaasahan ninyong makababayad sa inyo, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Kahit ang mga makasalanan ay nagpapahiram din sa mga makasalanan sa pag-asang ang mga ito'y makababayad. Sa halip, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at gawan ninyo sila ng mabuti. Magpahiram kayo na hindi umaasa ng anumang kabayaran. Sa gayon, malaking gantimpala ang tatamuhin ninyo at kayo'y magiging mga anak ng kataas-taasan, sapagkat siya'y mabuti sa masasama at sa mga hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Maging mahabagin kayo gaya ng inyong Ama. Huwag kayong humatol at kayo'y hindi hahatulan ng Diyos. Huwag kayong magparusa at hindi kayo parurusahan ng Diyos. Magpatawad kayo sa inyong kapwa at patatawarin kayo ng Diyos. Magbigay kayo at bibigyan kayo ng Diyos. Hustong takal, siksik, liglig, at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang takalang ginagamit ninyo sa iba ay siya ring gagamitin ng Diyos sa inyo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Umupo ang lahat at makinig sa homilya. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga sa mga nasa barangay, sa mga nasa tahanan, na nagsisimba via online at sa lahat ng nasa abroad. Kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Ang takalang ginagamit ninyo sa iba ay siya ring gagamitin sa inyo ng Diyos. Ito ang imahe na ginamit ni Jesus para turuan ang kanyang mga alagad kung paano tinatrato ang kanilang mga kaaway. Isang takalan, imahe ng takalan. Nakakita na ba kayo ng takalan? Gumagamit ba kayo ng takalan? Di ba? Saan nyo ginagamit ang takalan? Yung bigas, no? Kapag nagsasaing, di ba? Natanong, ilang takal? O, di ba?
Yang taka lang yan, kung ano man ang ginamit nyo sa iba, siya ring gagamitin sa inyo ng Diyos. Take note, hindi winawalang bahala ng Diyos ang mga kaaway. Dahil alam ni Jesus kung tayo ay may kaaway. Pero tinuturo niya kung paano tatratuhin ang kaaway. Ang ganda. Hindi ba noong Martes humirang si Jesus ng 12 apostol? Di ba? Kahapon, anong nangyari? Tinuruan niya sila ng tamang landas. Di ba? Pinagpilian, no? Hindi niya tinuro kung ano yung lalakaran. Kayo mamili. Di ba? At ngayon naman, tinuturo ni Jesus kung paano tinatrato ang kaaway. Alam kasi ni Jesus na ang kanyang mga alagad ay maraming makakaaway o maraming magiging kaaway. No? Hindi sa palaaway ang mga alagad, kundi alam ni Jesus sila'y aawayin. Pero ang tinuturo niya kung paano dapat tratuhin ang kaaway. Inisa-isa ni Jesus ang iba't ibang uri ng kaaway na dumadating sa ating buhay. Una, sino yung mga kaaway na yon? Sabi ni Jesus, yung mga nanunumpa at nanunumbat. Meron ba kayong ganun na kaaway? Diba? Yung nanunumpa sa inyo. Yung nagsasabi na, sige, sana ganyan mangyari sa'yo. Mabuti nga sa'yo, na karma ka. Yan, di ba? Ganyan yung mga kaaway natin. Di ba? Sino pa yung mga kaaway na yon? Sabi ni Jesus, yung mga umaapi at nang mamaltrato. Di ba kaaway yon? Sino pa? Sabi ni Jesus, yung mga nananakit sa inyo. Either physical, hindi man literal, pero yung nanakit, nanloko, nang iwan, pinabayaan, bigla na lang nawala. Yan, yung mga nananakit sa atin. At sino pa? Sabi ni Jesus, yung mga kumukuha ng ating ari-arian. Diba? Kapag may kumuha ng ari-arian mo, sigurado aawayin mo. Sigurado magiging kaaway mo. At sabi ni Jesus, sino pang mga kaaway? Yung mga nangungutang at hindi marunong magbayad. Tama ba si Jesus? Sa mga klase ng kaaway natin, pasok ba dun sa 5 na yon? Yung mga kaaway natin? Hello? Bahala na kayo, di ba? At sa lahat ng ito, sinasabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang tanging gagamitin na pagtrato sa mga kaaway ay ang ginintuang aral. Ano yung ginintuang aral? Yung gawin mo sa iba. Ang nais mong gawin sa'yo ng iba. Diba? Yung golden rule, yung do to others as you would have them do to you. Yung golden rule, ganyan mo tratuhin yung kaaway. Kung paano mo gustong tratuhin ang iyong sarili. Walang ibang paraan kung paano tatratuhin ang kaaway, kundi kung paano mo gustong tratuhin ang iyong sarili. Kaya mo ba yon? Hello? Father, ako na nga inaway, tatratuhin ko pa ng maganda. Ako na nga niloko, tatratuhin ko pa ng maayos. Ako na nga inutangan at hindi binayaran. Babatiin ko pa ba? Mamahalin ko pa ba? Huwag kang mag-alala. Alam ni Jesus ang hirap. Alam ni Jesus yung sakit. Alam ni Jesus yung struggle mo sa pagtrato ng mabuti sa kaaway. Kaya nga ang sabi niya, malaking gantimpala ang iyong tatamuhin
at kayo'y magiging mga anak ng kataas-taasan. May gantimpala, naghihintay. Hindi sa pinapaboran ni Jesus ang mga kaaway dahil ang gantimpala mapupunta sa taong marunong magpatawad. Siya ay para sa taong marunong magpatawad. Hindi siya para sa kaaway. Kasi ang gantimpala mapupunta kanino? Sa'yo na marunong magpatawad. Kaya wag mong sabihin na lugi ka. Wag mong sabihin mahirap. Dahil may gantimpala namang kapalit. Mga kapatid, ang kaaway ay taong hinahayaan nating manakit sa atin. Kung hindi natin hahayaan na tayo ay masaktan, walang dahilan para tayo ay magkaroon ng kaaway. Kaya lang naman natin inaaway kasi nasaktan tayo. Alisin mo yung sakit. Wala kang kaaway. 'Di ba? Kalimutan mo yung sakit. Ipagpasa Diyos mo. Anyway, may gantimpala naman para sa'yo. Palayain mo ang iyong sarili sa sakit at patawarin ang mga nanakit. Dahil sa huli, may gantimpalang naghihintay sa taong marunong magpatawad. Amen. Amen.